Isang pangkaraniwan at tahimik na gabi sa isang maliit na baryo sa Africa. Natutulog ng mahimbing ang mga pamilya, walang bagyo, walang giyera, walang lindol. Subalit kinaumagahan, patay ang halos lahat ng tao at hayop. Walang sugat, walang dugo, walang sinyales ng anumang karahasan. Parang dumaan lang ang mismong kamatayan at kinuha ang hininga ng lahat sa loob ng isang iglap. Ang salarin, ang napakagandang lawa na kung titingnan mo ay parang isang paraiso. Ang Lake Nyos sa Cameroon, Africa. Paano naging mass murderer ang isang simpleng anyong tubig? Noong August 21, 1986, naging saksi ang mundo sa isa sa pinakamisteryoso, pambihira at nakatatakot na natural disaster sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa bidyong ito, hihimayin natin ang kwento sa likod ng tinaguriang Killer Lake. Ano ang totoong nangyari ng gabing iyon? Paano pumatay ang lawa nung walang babala? Ligtas na ba ito ngayon? At higit sa lahat, may iba pa bang lawa ang katulad nito? Manood hanggang dulo para malaman ang nakagugulat na istorya sa likod ng trahedyang ito. Ang Lake Nyos ay isang crater lake. Ibig sabihin, nabuo ito sa bunganga ng isang natutulog na bulkan. Dahil sa mataba ang lupa sa paligid nito, napalagiran ito ng mga siksikang komunidad ng mga magsasaka at pastol tulad ng Nyos, Cha at Sobum. Bandang alas 9 ng gabi noong August 21, 1986, nabasag ang katahimikan. Nakarinig ang mga residente ng isang kakaiba at malakas na ugong na parang tunog ng rumaragasang tren o pagsabog. Biglang nagkaroon ng marahas na pagsabog ng tubig sa lawa na umabot sa 100 metro ang taas. Lumikha pa ito ng maliit na tsunami at humampas sa mga pangpang. Kasabay nito, isang dambuhalang ulap ng gas ang bumulalas mula sa ilalim ng tubig. Dahil mas mabigat ang gas na ito kaysa normal na hangin, hindi ito umakyat sa kalawakan. Sa halip, gumapang ito pababa sa mga burol at lambak kung saan naroon ang mga kabahayan. Umabot ang nakalalasong ulap na ito sa bilis na 20 hanggang 50 kilometro bawat oras. Ang ulap na ito ay may kapal na 50 metro. Sa bawat lugar na madaanan nito, literal nitong pinapalitan at itinutulak na palayo ang oxygen. Ang mga taong natutulog ay hindi na nagising. Ang mga gising naman ay bigla na lang nabulunan, natumba at nawala ng malay. Isang nakaligtas na nagngangalang Joseph Quine ang nagkwento, "Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, narinig ko ang aking anak na umiiyak. Ngunit nang puntahan ko siya, patay na siya. Ang aking asawa, wala na ring hininga." Sa loob lang ng ilang minuto, 1,746 na tao ang binawian ng buhay. Mahigit 3,500 na alagang mga hayop, baka at mga ibon ang namatay din. Ang mga nakaligtas lamang ay ang mga taong nasa mataas na lugar o kaya ay ang mga mabilis na tumakbo paitaas bago sila naabutan ng gumagapang na gas. Nang mag-umaga, ang tanawin ay parang eksena sa isang pelikula tungkol sa katapusan ng mundo. Walang ingay ng manok, walang huni ng ibon, walang boses ng tao. Ang mga bangkay ng tao at baka ay nakakalat sa damuhan at kalsada. Noong una, nagdulot ito ng malaking kalituhan. Akala ng marami ay sumabog ang bulkan. Ngunit walang laba o abo. Ang iba naman ay naghinala na may nag-spray ng chemical weapon o toxic gas dahil ang ilang nakaligtas ay nagkaroon ng misteryosong paltos o chemical burn sa balat. At may naamoy silang parang bulok na itlog o gunpowder. Ngunit nang dumating ang mga pandaigdigang sayantipiko, natuklasan nila ang isang pambihirang fenomeno na bihira lang masaksihan sa kasaysayan, ang limnic eruption o lake explosion. Paano nga ba ito nangyayari? May aktibidad ng magma o tunaw na bato sa malalim na bahagi ng lupa sa ilalim ng lawa. Ang magmang ito ay patuloy na nagbubuga ng napakaraming carbon dioxide o CO2 patungo sa tubig. Sa karaniwang mga lawa, ang gas ay umaakyat sa ibabaw at nakatatakas sa hangin. Ngunit ang Lake Nyos ay kakaiba. Ito ay napakalalim, humigit kumulang 200 metro at napakatahimik ng tubig nito. Dahil dito, ang carbon dioxide ay hindi nakatatakas. Nananatili itong nakakulong sa pinakamalalim na layer ng lawa dahil sa bigat at matinding pressure ng tubig sa itaas. Para itong isang dambuhalang bote ng soft drinks na nakasara habang patuloy na binubugahan ng gas sa ilalim. Isipin mo ang isang bote ng soda. Hanggat nakasara ang takip, walang bula. Pero kapag inuga mo ito at binuksan ng biglaan, sasabog ang bula pa itaas. Noong gabi ng August 21, may nag-trigger sa lawa. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito ay isang landslide mula sa gilid ng bundok, isang maliit na lindol o bigla ang pagbabago ng temperatura ng panahon na nagpalamig sa itaas na bahagi ng tubig. Dahil dito, ang balanse ay nasira. Ang malamig
mabigat at punong-puno ng gas na tubig sa ilalim ay biglang umakyat sa ibabaw. At nang mawala ng pressure, mahigit 1,000,000 tonelada ng carbon dioxide ang biglang pinakawala ng lawa sa loob lamang ng ilang minuto. Ang carbon dioxide ay hindi naman nakalalason sa maliit na dami. Ito ang gas na inilalabas ng ating sariling baga, pero sa ganoong kalaking volume, hinarangan at pinalitan nito ang oxygen sa buong lambak ng literal at nasuffocate o nalunod sa tuyong hangin ang mga biktima. Kaya naman walang sugat o dugo sa kanilang mga katawan. Ang mga paltos naman sa balat ng mga nakaligtas ay sanhi ng matinding lamig na dulot ng mabilis na paglawak ng gas at kawalan ng malay sa matagal na panahon sa malimig na semento o lupa. Pagkatapos ng trahedya, ang lawa na dati ay kulay asul ay naging kulay kalawang o pula. Ito ay dahil ang iron na nakatago sa ilalim ng tubig ay umakyat sa ibabaw at humalo sa oxygen, parang kalawang na lumitaw sa buong lawa. Ang hindi alam ng marami, nagbigay na ng babala ang kalikasan 2 taon bago ang trahedya sa Lake Nyos. Noong August 15, 1984, nagkaroon din ng limnic eruption sa Lake Manawan, isang lawa na 100 km lamang ang layo mula sa Nyos. Sa pangyayaring iyon, 37 katao ang namatay, ngunit dahil nangyari ito sa isang liblib na lugar at itinuring na misteryo, hindi ito nabigyan ng sapat na pansin ng mundo. Isang pagkakamaling nagbunga ng mas malaking trahedya. At alam niyo ba na may mas malaking banta pa sa Africa? Ito ang Lake Kivu na matatagpuan sa pagitan ng Rwanda at Democratic Republic of the Congo. Ang lawang ito ay 2,000 beses na mas malaki kaysa Lake Nyos at naglalaman hindi lamang ng carbon dioxide kundi pati na rin ng methane gas. Mahigit 2,000,000 tao ang nakatira sa paligid nito. Kung magkakaroon ito ng katulad na pagsabog, maaari itong magdulot ng isang hindi mailarawang sakuna. Hindi pwedeng basta pabayaan lang ang Lake Nyos pagkatapos ng 1986 dahil ang mga magma sa ilalim ay patuloy pa rin nagbubuga ng carbon dioxide. Kung mananatili itong nakakulong, mauulit ang trahedya. Kaya noong taong 2001, nagtulungan ang mga French, Cameroonian at US scientists para sa isang pangmatagalang solusyon, ang paglalagay ng degassing pipes. Ang mga tubong ito ay nakabaon hanggang sa pinakailalim ng lawa. Gumagana ito sa pagitan ng pagsak ng tubig mula sa ilalim pa itaas. Kapag umakyat ang tubig, ang gas nito ay natural na sumasabog pa itaas na parang isang fountain. Sa pamamagitan nito, unti-unting kontroladong inilalabas ang carbon dioxide sa hangin, parang control venting ng isang pressure cooker para hindi ito sumabog. Sa ngayon, ligtas na ba ang lawa? Masasabi nating mas ligtas na ito kumpara noong 1986. Noong 2011, nagdagdag pa ng mga tubo upang mas mabilis na maubos ang nakaimbak na gas. May mga automated solar-powered alarm system na rin sa paligid na patuloy na sumusukat sa antas ng carbon dioxide. Magpapatunog ito ng sirena kung sakaling maging mapanganib muli ang hangin. Dahil dito, unti-unti nang pinayagan ang ilang mga residente na bumalik sa kanilang lupain. Gayunpaman, may bagong bantang kinakaharap ang mga residente at sayantipiko. Ang natural na pader ng Crater Lake ay unti-unting humihina dahil sa erosion. Kung guguho ang natural na dam na ito, ang tubig ng lawa ay maaaring umapaw at magdulot ng matinding baha sa mga komunidad hanggang sa bansang Nigeria. At ang paggalaw ng tubig ay maaaring mag-trigger muli sa panibagong gas release. Kaya naman, kasalukuyan pa rin ginagawa ang mga pampatibay ng proyekto sa pader ng lawa. Ang kwento ng Lake Nyos ay isang matinding palaala na ang kalikasan ay puno ng mga nakatagong panganib. Ang isang lugar na napakaganda at tila mapayapa sa ibabaw ay maaari palang may tinatagong bagsik at kamatayan sa kaibuturan nito. Sa kabutihang palad, sa tulong ng siyensya, naintindihan natin ang misteryong ito at nagawa ng paraan upang protektahan ang mga susunod na henerasyon. Ang kapayapaan sa ating mundo ay madalas na nagbabalat kayo, kaya huwag nating baliwalain ang mga babala ng kalikasan. Ang pagsuporta sa pananaliksik at siyensya ay hindi lamang usapin ng kaalaman. Ito ay usapin ng ating kaligtasan. Salamat sa inyong muling pagsama sa pag-unawa sa misteryo ng trahedya at pagbangon ng Lake Nyos. Hanggang sa muli, naway manatili tayong mapagmatsyag, mayalam at laging handa. Kayo mga kababayan, matapang ba kayong bibisita o maninirahan sa isang lugar na may ganitong nakakatakot na kasaysayan? I-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating channel para sa mas marami pang kwentong misteryo, kasaysayan at siyensya sa buong mundo. Salamat sa panonood.